Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin talakayin ang salita ng Diyos sa araw na ito, ay nais ko munang bumati sa ating pong mga gawain na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Ang ating pong GILGM Outreach number 3 dito po sa Riyadh ay nagse-celebrate ng kanilang 11th year anniversary. Happy 11th year anniversary sa pangunguna po ng kanilang pastor, si Pastor Mark Abubu, at ang kanyang sister wife, si Sister Faith. Of course, congratulations din sa ating National Coordinator ng Riyadh Chapter, si Pastor Dondon De Leon. At ngayon pong buwan ito ay buwan ng October at kung di ako nagkakamali ay Appreciation Month para po sa mga pastor. Congratulations sa lahat ng mga pastors na tinawag ng Diyos sa Kanya pong ubasan. At tulad ng dati, tayo muna po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan po ng isang maiksing panalangin. May I request everybody to bow down our head for a moment of prayer. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Muli naming ibinababa ang aming mga sarili sa inyong harapan. At hinihiling namin na kami ay inyo pong gabayan sa aming pagbubulay-bulay ng inyo pong mga salita. Wine-welcome po namin ang Holy Spirit bilang tagapagturo at hinihiling po namin na kami ay samahan magmula sa simula hanggang sa matapos ang mensaheng ito. Holy Spirit, have your way. Bless your people today. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ang title po ng mensahe na aking pong tatalakayin sa araw na ito ay pinamagatan ko pong Pastor ka ba? Medyo patanong po yung ating tatalakayin ngayon at dahil nga po ngayon ay Appreciation Month para sa mga pastor, kaya sa araw na ito ay malalaman mo kung ikaw ay totoong pastor sa harapan po ng Panginoon. At ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Sa King James Version, ang sabi po ng scriptures, "And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So ang talata pong ito na ating pong nabasa ay napakaliwanag na ang Diyos po ay concerned sa Kanya pong iglesia. At ang sabi po ng scriptures, ang Diyos po ang pipili ng pastor na ilalagay niya sa Kanya pong iglesia. Hindi po ang mga member ang pipili ng pastor, kundi ang sabi po ng scriptures, ang Diyos ang pipili ng tagapanguna o ng shepherd na mangunguna sa Kanyang iglesia. At napakaliwanag din po dito na sinasabi na kung si Adan, na unang tao na nilikha ng Diyos ay nanggaling sa alabok, at ang asawa niya na si Eva ay nanggaling naman sa tadyang ni Adan, saan naman galing ang mga pastor? Kung hindi po ninyo masagot yan kung saan galing ang mga pastor, sabi po ng talata na ating binasa, sabi niya, "I will give you a pastor that comes from my heart." So napakaganda pong revelation o napakagandang mensahe nito sa lahat ng pastor na dapat kung ikaw ay isang tunay na pastor, dapat alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos at ikaw ay nagmula sa puso ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ang mga pastor ay bigyan ng mataas na pagpapahalaga, mataas na respeto at paggalang. Sapagkat ang pastor ay hindi lamang nanggaling kung saan-saan. Ang pastor, ang sabi po ng Biblia, ay galing sa puso ng Panginoon. So dahil ang pastor ay galing sa puso ng Panginoon, malalaman natin na ang isang pastor ay talagang galing sa puso ng Panginoon. Atin pong talakayin ang mga ilang trabaho ng pastor sa loob po ng iglesia. Ang sabi po diyan, ang pastor na ito, sabi diyan, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang unang-una pong gawain ng isang pastor ay to feed the flocks of God. Pakainin ang kawan ng Diyos ng purong salita ng Diyos. Pangalawa, ang isa ring trabaho ng pastor ay manalangin. Kinakailangan isang pastor ay marunong manalangin,
feeding, praying, leading by example. Kinakailangan ng isang pastor ay he live by example, no? Most of the time ay siya po ay isang mabuting halimbawa para sa kanyang mga kawan. Pangatlo, guiding, protecting, caring, and loving. Ang pitong ito ay magagawa lamang ito ng isang tunay na pastor kung siya po ay pinili ng Diyos. Dito po sa Acts chapter 9 verse 15, makikita po natin dito yung karanasan po ni Apostol Pablo nung si Apostol Pablo po ay tawagin ng Diyos. Makikita po natin na yung pong si Ananias na isa pong disciple ay inutusan ng Panginoon na patungan ng kamay si Apostol Pablo, pero nagrereklamo po itong si Ananias sapagkat alam po ni Ananias na ito pong si Apostol Pablo ay sa pamantayan ng tao ay hindi po qualified dahil ito pong si Apostol Pablo ay persecutor ng mga Kristiyano. Pinakukulong niya po, pinapapatay niya po yung mga Kristiyano. Tapos, inuutusan niya si Ananias na patungan ng kamay. Pero isang bagay po ang aking natutunan dito, na ang mga pastor po ay, ang Diyos po ang pumipili at hindi po ang tao. Kaya wala pong magawa si Ananias kundi sumunod at patungan ng kamay si Saul, sapagkat, ang sabi po ng Panginoon, maliwanag po sa Biblia, ang aking pamamaraan ay hindi ninyo pamamaraan. My ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. For the heaven is higher than the earth. So makikita po natin na dapat, una, pag tayo po ay maglalagay ng pastor sa iglesia, dapat talaga ang pipili nito ay ang Diyos. Okay? So, si Apostol Pablo po, sabi po ng Acts chapter 9 verse 15, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." Sinabi po ng Panginoon ito kay Ananias, hala, pumunta ka doon at patungan mo siya ng kamay sapagkat siya ay chosen vessel. So, ang unang truth, para malaman mo kung talagang pastor ka, tanong, pinili ka ba ng Panginoon? Yan ang number one na dapat maliwanag sa mga pastor. Hindi ka tinulak, hindi ka nadala ng pangangailangan, hindi dahil ikaw ay matalino, o ikaw ay pinili ng tao, o pinili ka ng kongregasyon. Dapat, kung ikaw ay pastor, ang pumili sa iyo ay ang Diyos. Kapag ang Diyos ang pumili sa iyo, walang pwedeng kumontra dyan. Magagawa mo lahat, yung aking sinabi kanina, feeding the flocks, praying, guiding, leading, loving, caring, lahat ng yan ay magagawa mo, kapatid, kung ikaw ay talagang pinili ng Diyos. Now, salvation is the first step when it comes to serving the Lord. Ang una, ililigtas ka muna ng Panginoon. Kasi si Pablo, niligtas muna siya ng Panginoon. But serving the Lord is a divine call. Ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay makalangit na panawagan. Actually, it is a highest calling. Sa lahat ng mga taong gustong maglingkod sa Diyos, ang pagpapastor ay pinakamataas ito na panawagan. But, ito po yung isang truth na gusto kong bigyan ng diin. Pastoring is a divine call, but it is not an occupation. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi hanap buhay. Ito po ay panawagan sa Diyos. Kaya nga po, yung mga pastor na nag-a-apply na magpastor at ang tanong agad magkano ba ang bigayan dyan? So, hindi ho yun qualified na maging pastor. Sapagkat ang pagpapastor po sa iglesia ay hindi hanap buhay. Ang pagpapastor po ay panawagan ng Diyos. Kaya may sweldo o wala, pag talagang tinawag ka ng Panginoon, ikaw ay maglilingkod sa Diyos. So, pastoring is a divine call. Ito po yung number one na mahalaga. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, many are called, but few are chosen. Kaya tanong ko sa iyo, Pastor, chosen ka ba ng Diyos? Kung ikaw ay chosen ng Panginoon, of course, madali lamang sa iyo ang ministry sapagkat ikaw ay babakapan ng Panginoon. Ang Diyos ang tumawag sa iyo, sasamahan ka niya sa simula, sasamahan ka niya sa gitna, at tatapusin niya yung sinimulan sa buhay mo. So, yan po yung point number one. Pinili ka ba ng Diyos?
Point number 2, kapag ikaw ay pastor, hindi ka lang nakahanda sa suffering. Dapat handa ka sa suffering, hindi lamang sa offering. Dito po sa Acts chapter 9, verse 16, nung tinawag po si Pablo, sabi po ng Panginoon sa salita ng Diyos, "For I will show him how great things he must suffer for my name's sake." So ito po ang gusto ko pong maging maliwanag sa lahat ng pastor na nakikinig ngayon. Kasi ang mensahe ng Diyos ngayon para sa pastor at para sa member ng mga pastor. Balansi po ito. Uunahin ko muna yung mga pastor. Okay. So marami pong pastor na ang pananaw nila kapag nagpastor sila, ang nasa isip lang nila yung puro blessings, puro multiplication, fruitfulness, success, revival, puro magagandang bagay. Pero malihong pananaw yan sa pagpapastor. Sapagkat napakaliwanag po sa Biblia na ang pagpapastor po ay kaakibit niya yung suffering. Hindi ka lamang tatanggap ng pastoring, makakaranas ka rin ng suffering. Sapagkat sinabi po ng Panginoon kay Apostol Pablo, "I will show him how great things he will suffer for my name's sake." So sa paglilingkod po natin, yung pong suffering ay bahagi ng ating pong paglilingkod. Kaya marami hong mga pastor ngayon, hindi ho nakahanda sa suffering. Ang lagi lamang nasa isip, offering. Kaya pagka ho nag-full time na at nakaranas ng hirap, gumigib up agad. Hindi na ho nagpapatuloy. Bakit? Kasi nasanay ho sila, lalo-lalo na sa Saudi Arabia, galing ka sa napakagandang trabaho, tapos ikaw ay tatanggalin ng Panginoon sa napakagandang trabaho, ikaw ay nabubuhay sa milk and honey, maganda ang sweldo mo, tapos bigla kang tatanggalin, dadalhin ka doon sa isang lugar na kung saan ay isolated place, sa isang baryo, doon ka magpapastor. Ay hindi ka sanay sa ganun, hindi ka sanay sa suffering. Kaya hindi ka qualified na maging pastor. Kaya kailangan ang isang tunay na pastor ay nakahanda sa suffering. Sapagkat yung pong mga suffering, lahat po ng tinawag ng Diyos, maging ang Panginoong Jesucristo, ay nagsuffer. Persecution, trials, difficulties, lahat ng ito ay pagdadaanan mo kapag pastor ka. Marami ho kasing Kristiyano, ang tanaw nila, masarap ang magpastor. O, masarap nga ho magpastor, pero kailang alam mo na ang pagpapastor ay may kaakibat na sakripisyo. Amen? Marami hong mga pastor na gusto lamang ay success, but they don't want to pay the price. Gusto lang ho nila ay victory, but they don't want to suffer for Christ. So, ang isang tunay na pastor ay nakahanda po sa suffering. Pero mga minamahal kong pastor, ang maganda dito sa suffering, lahat naman ng tinawag ng Panginoon, pantay-pantay, dumadaan sa suffering. Lahat ay dumadaan sa persecution, lahat ay dumadaan sa difficulties, lahat ay dumadaan sa mga affliction. Okay? Ang kagandahan dito sa suffering, temporary lang ito. Hindi ito permanent. Okay? At ang kagandahan pa dito po sa suffering ay, sabi po ng scriptures, ito po ay necessary. Kailangan ito eh. Sapagkat sabi po ni Pedro, ay hindi lamang puro milk and honey ang mararanasan mo kapag ikaw ay pastor, kundi ikaw ay makakaranas din ng mga various trials and difficulties in life. Bakit? Kasi yung pong mga trials, yung pong persecution, yung pong mga difficulties, sadyang inihandaya ng Diyos sa mga pastor, dapat mo yung maranasan sapagkat yan ang magmo-mold. Yan ang magpapalis, yan ang mag-i-equip sa iyo para ikaw ay maging kawangis ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kailangan mong pagdaanan yan. Wilderness yan. Kailangan dumaan ka sa wilderness bago ka makarating sa promised land. At ang wilderness ay larawan ng purification. Fire. Ikaw ay kinakailangang isalang sa apoy para matanggal ang masasamang ugali. Mabago ang iyong karakter. Habang niluluto ka ng apoy, ng mga pagsubok at mga trial, kailangan mo yan kapatid para ikaw ay maging kawangis ng ating pong Panginoon Jesucristo. So, yan ang pangalawang puntos. Una, dapat pinili ka ng Diyos. Pangalawa, nakahanda ka sa suffering, hindi lamang sa offering. Okay? Ngayon, so, bakit ko po tinuturo ito sa mga pastor? Sapagkat kapag ang isa pong pastor ay nakatanaw lamang siya sa mga mabubuting bagay, at bigla ho siyang
full-time pastor, tapos wala palang sweldo, madali ho mag-give up yan. Yung mga ganyang pastor na nasanay sa masasarap na buhay, hindi ho pwede yan. Yan ho yung karakter ni Moses, nung magsimula si Moses. Si Moses ho ay lumaki sa isang palasyo. Nasanay ho siya sa magandang buhay. Kaya nung siya ay may gamitin ng Panginoon, bagsak siya. Kasi arrogante ang kanyang karakter. Mapagmataas siya. So hindi ho ginagamit ng Diyos yung mapagmataas. Ayun ang mga tao, mga pastor na mapagmataas, ibinababa ho ng Lord yan. Dinidisqualified ho yan ng Panginoon. Ang ginagamit ng Diyos ay yung mapagpakumbaba. Yun yung itinataas po ng Panginoon. Okay, so ang mga pastor ay dapat nakahanda sa suffering. Hindi lamang nakahanda sa suffering ang mga pastor. Ang sabi po ng awit 34 verse 19, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord deliver him out of them all." So makikita nyo, hindi lamang suffering. Kapag kayo ay magpapastor, sabi po ng Bible, many, hindi kakaunti ha, many are the affliction of the righteous. Yun yung mga pastor, yung mga leader na tinawag ng Panginoon, kaakibat ho nito yung mga affliction. Ay nais ko pong tumalakay ng mga affliction. Ano-ano ba itong mga affliction na nararanasan ng mga pastor? Una, yung tinatawag kong physical affliction. Physical. Marami akong nakikitang pastor na may cancer, may sakit. Marami akong nakikita, hindi ibig sabihin, pastor ka, hindi ka natatabla ng sakit. Ginagamit ng Diyos yan. Nakita nyo si Job. Halos ang kanyang buong katawan ay magkalusag-lusag dahil sa affliction na kanya pong naranasan. Pero hindi siya nag-give up. Maaaring alam ni Job na kasama yon sa bahagi ng paglilingkod. Relational affliction. Yun yung pastor na kung minsan ho ay araw-araw nag-aaway, yun yung kanyang relasyon sa member, yung relasyon niya sa kanyang asawa, meron hong battle yan, meron hong spiritual battle yan. Kaya nangangailangan talaga ng prayer at support ang mga pastor. Hindi nyo ho alam na yung pastor ho ninyo hindi na pala nag-iimikan yung mag-asawa dahil meron doon silang struggle sa financial, meron silang pinaglalaban na problema sa buhay. So kasama ho yan. At kung hindi ho kayo talaga pinili ng Diyos, ay kayo agad ay mag-give up sa inyo pong pagpapastor. Circumstantial affliction. Ito naman circumstantial, pag ikaw ay nadala sa lugar na kung saan ipinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos. Marami yung mga pastor nakukulong, nabubugbog. Yan, sina Stephen, binubugbog, binabato hanggang sa mamatay. Kasama ho yan sa paglilingkod ho sa Panginoon. Kaya ako lang ho ito pinipreach para ho kayo ay nakahanda. Hindi lamang ho puro milk and honey. Meron ho itong suffering at merong mga affliction tayong mararanasan. Spiritual affliction. Spiritually, pwede kang ma-depress. Pwede kang ma-depress because of the situation. Kita niyo po si Prophet Elijah, na-depress siya nung siya ho ay matakot sa banta po ni Jezebel. Nagpapakamatay na ho si Prophet Elijah. Could you imagine, sa simula ng kanyang ministry, very powerful siya. Pero at the end, sa gitna ng kanyang journey, nagpapakamatay, nagpaplano magpakamatay ho si Prophet Elijah, isang lingkod ng Panginoon. So, meron po tinatawag na spiritual affliction. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, dapat ang isang pastor ay prayerful. Lagi ho siyang nakakonek sa ating pong Panginoon. So, ito po yung truth patungkol po sa isang pastor. Dapat nyo mapaghandaan yan. Una, pinili siya ng Diyos, nakahanda siya sa suffering, nakahanda rin siya sa mga affliction. At dahil talaga namang tinawag ka ng Panginoon, madali mo lang ma-overcome yan. Sapagkat yung mga affliction at suffering na yan, ay inihanda lamang sa iyo ng Panginoon para ikaw ay ma-equip, para ikaw ay mapalis, para ikaw ay ma-mold, at maging kawangis ka ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, tingnan po naman natin ang bahagi ng miyembro. Kasi dapat po ay makikita po natin katulad po ni Moses. Si Moses po binigyan ng congregation na pasaway. At makikita po natin dahil si Moses po ay kahit siya tinrain ng 40 years sa wilderness, nung sumabak na siya sa paghawak ng kongregasyon, nako, ang nahawakan ni Moses na kongregasyon, puro reklamo. The whole congregation murmured to Moses. Ay kung kayo kaya ang pastor na lahat ng member nyo ay nagre-reklamo. So ngayon, para naman yung pastor ay makapasok sa promised land, turuan naman natin ngayon ang mga member. Ano po ang gagawin ng mga miyembro para mapasaya nila yung pastor? Okay? Basahin po natin sa Hebrew, chapter 13, verse 17.
Sabi po dito, ito po yung bahagi ng mga member sa kanyang pastor. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your soul, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Okay, mga member, kayong mga nakikinig ngayon ng mga member, naku, kanina ho, nakita ho ninyo, ang dami hong suffering ng inyong pastor, hindi nyo ho alam. Ano bang maitutulong ninyo para ang inyong pastor ay maging masaya? Ang sabi ho ng Biblia, number 1, obey your pastor. Sundin daw ho natin yung ating pastor at submit, magpasakop ho tayo, sapagkat yun ng pastor ninyo, galing ho yan sa Diyos. So kayo ho ay magpasakop at sundin ninyo ang inyong pastor. Kasi kung kayo daw po ay masunuring member, ang sabi ho ng Biblia, magagampanan daw ho ng pastor yung kanyang tungkulin ng masaya. Pero, ang sabi ho dito, kung kayo naman ay pasaway na miyembro ng pastor, ang sabi ho diyan, ay di lalong hindi daw ho ito magiging pakinabang sa inyo. Bakit? Hindi rin kayo makikinabang. Yung mga member, hindi rin makikinabang kung kayo ay pasaway. Dahil yung pastor ninyo, bumagsak na nga yung kanyang spiritual life, hindi na lumago ang iglesia, dahil pasaway kayo, hindi nga kayo nakakaroon ng magandang teamworks. So, hindi magiging profitable ito sa iyo dahil ikaw ay hindi sumusuporta sa pastor mo. So, kaya, obey your pastor and submit to your pastor. Yan po yung unang bahagi na dapat gawin ng isang miyembro para po mapasaya niya ang kanyang iglesia ayon po sa Hebrew. Ngayon, meron akong pinili na 3 mahalagang bagay na very relevant sa buhay ngayon ng mga mananampalataya. 3 things to do to support your pastor. Para ito sa mga miyembro na nakikinig ngayon. Number 1, do not speak a word against your pastor. Huwag ho kayong magsalita ng mga salitang negatibo laban sa inyong pastor. Pag katalikod kung ano-anong bulungan, kung ano-ano sinasabi sa inyong pastor. Alam niyo ho ba na sabi ho ng Proverbs chapter 12 verse 25, anxiety in a man's heart weighs it down, but a good words of encouragement make it glad. Kapag ang atin daw pong sinasabi sa ating mga pastor ay magagandang papuring mga salita, ito daw ho ay nagpapasaya ng puso ng ating pastor. Pero kung atin daw pong sinisiraan pag nakatalikod ang ating pong mga pastor, ito daw po ay nagpapalungkot at ito daw po ay nagpapababa ng kanya pong spiritual life. Nadadown ang kanyang spiritual life. Dahil ang ating mga sinasabi, kita niyo si Moses. Si Moses ho ay na-down. Dahil puro complain ho yung naririnig galing sa kanyang mga member. Kaya ang nangyayari tuloy, pati si Moses ay hindi na nakapasok sa promised land. Could you imagine 1.6 million of people dahil ho, kung ano-ano mga pinagsasasabi, hindi ho sila nakapasok sa promised land. 2 lamang ang nakapasok, si Caleb lamang at saka po si Joshua. No? So, mga member ng church, mga kikinig ngayon, napakababa ng bilang, 2 lang ang nakapasok, ay kadaman natin. Baka naman ho kay nalagay ho sa Bible yung halimbawa ngayon para wag natin tularan. So, ano yung gagawin? Do not speak a word against your pastor. Okay? Puro ang sasabihin nyo lang sa inyong mga pastor ay yung mga positive words na mag-i-encourage po sa kanya para siya ay lumakas. Okay? Number 2, help your pastor through the following. Paano ba natin matutulungan ng pastor natin? Alam nyo, nung kapanahonan ho ni Moses, nung si Moses ho, unang problema niya, nagmumurmur yung kanyang mga member. Pangalawa, nagkaroon ho sila ng gera. At ang sabi ho ng Bible, meron hong dalawang si Hur at saka ho si Aaron, habang lumalaban po yung Israel sa kanilang mga kalaban, itinataas po yung kamay ni Moses, ni Aaron, at saka ho ni Hur. So kapag itinataas nila ang kamay ng kanilang pastor, nananalo po ang people of Israel. Pero kapag bumababa, natatalo sila. So tanong ko sa mga member na nakikinig ngayon, gusto nyo bang manalo sa labanan ang inyong pastor? Gusto nyo bang ang inyong kongregasyon ituloy-tuloy ang victory? Suportahan po ninyo ang inyong pastor. Itaas po ninyo. Saan nyo po itataas? Number 1, yung pong word na pastor, pray for your pastor. Letter P, pray for your pastor. Letter A, assess your pastor. Letter S,
support your pastor. Letter T, treat your pastor. Pakainin naman yung paminsan-minsan si pastor diyan sa KFC. No? Pakainin naman nyo, i-treat ninyo, pakainin ninyo. Marami nang iniisip yan, marami yung battle. Araw-araw kayo pinagpipray niyan. Nagmi-minister, dinadalaw kayo. Walang masama, pagka may bonus kayo, i-treat ninyo. Treat your pastor. Ito, obey your pastor. Pag inuutusan kayo ng pastor, sundin nyo lamang. Alam nyo, meron akong one time na isang nakitang karanasan sa isang bagong gawain. Yung pastor ay dumating at meron ng mga youth sa church. Nakaupo yung 4 na youth. So yung pastor nagmamap. Nagmamap siya ng ng simbahan. Alam niyo, sabi ng mga youth, "Pastor, halika dito sa ilalim ng sa ilalim ng silya madumi. Paki-map mo dito." Yan, mga kapatid. Yan ho yung mga pasaway na member na wala hong respeto, walang paggalang sa mga pastor, inuutosan pa nila ang kanilang pastor. So, letter R, yung pong pastor, yung huli pong letter sa pastor ay R, respect your pastor. Igalang po natin sapagkat yan ho ay lingkod ng Panginoon. Kapag hindi ho natin ginalang ang ating pastor, na itinalaga ho ng Diyos, ang makakalaban nyo ho ay yung nagtalaga. Sabi po ng Romans chapter 13, beginning 1 and 2, ang sino man na itinalaga ng Diyos at kinalaban nyo, yung inilagay ng Diyos. Biro mo, ang pastor galing sa puso ng Diyos yan, inilagay niya. Tapos kakalabanin nyo. Ano sabi ng Bible? Kinakalaban nyo ang naglagay, ang Diyos. Ay napakahirap kalaban ng Panginoon. So, ang number 2, help your pastor. At paano natin siya tutulungan ay atin na pong tinalakay yung 5. Okay, number 3, be armor bearer for your pastor. Alam nyo ba yung armor bearer? Ito ho yung nagpoprotekta. Protektahan nyo yung pastor. Pag mayroon hong lumalabas na mga chismis, mga humor, nalabas sa inyong pastor, protektahan ho ninyo yan. Ipaglaban ho ninyo ang inyong pastor. Sapagkat yan ho ay pastor na hindi galing kung saan-saan lang. Ang inyong pastor ay galing po sa Panginoon. Amen? Paano nyo po protektahan ang inyong pong pastor? Sa pamamagitan po ng panalangin, sa pamamagitan po ng kayo po ay magiging armor bearer. No? Kayo na lang po yung sasangga ng mga maling balita. Ang problema, maraming member ngayon, pagka ho umattend ng prayer meeting, tapos si pastor ho ay may prayer request. Ang nakalagay ho doon ipag-pray nyo kami dahil makaaway kami ngayon ni wife. Ayun ho mga ibang member, sa halip hong ipag-pray, i-chismis, alam mo, si pastor nag-away pala, mag-asawa. So, kaya lang pala natin sa prayer meeting ay para siraan si pastor. So, hindi ho maganda yan, mga magulang at kapatid, na kayo po ay maging instrumento ni Satanas para inyong i-chismis ang ating mga pastor. Huwag ho natin gagawin yan. Ano po ang ating gagawin? Kung meron kayong mabalitaan na struggle ni pastor, ipag-pray nyo lang privately. Itaas po ninyo sa Panginoon at kayo po ay maging armor bearer. Kayo po ay maging katulong. Kayo po ay maging tagapagtanggol ng inyo pong pastor. So, yun po yung number 3 na bagay na pwedeng gawin ng mga miyembro sa kanyang pastor. Number 1. Ano po sabi ng number 1? Do not speak bad words against your pastor. Number 2, help your pastors in all aspect of life. Tulungan ho ninyo ang inyong pastor. Okay? Pag nakita nyo dumarating, may daladalang atachikes, agawin nyo agad yung atachikes, pagbuhat nyo, pagbabaho doon sa kanyang kung saan man, mayroon kayong maitutulong, tulungan ho niyo yan. Sapagkat yan ho itinalaga ng Diyos para mangalaga po sa inyo. At ang pangatlo, maging armor bearer kayo ng inyong pastor. Kayo ho ang magpoprotekta para ang inyong mga pastor ay magampanan niya ang kanyang tungkulin ng masaya at hindi ho laging nakasimangot si pastor. Pag hindi ho yung pastor ay laging nakasimangot, apektado rin ho ang buong iglesia at hindi i-bless po ng Panginoon. So ngayon, wawakasan ko po ang mensaheng ito ng Diyos sa isa pong patutuo. Alam niyo po ay 2 beses na po akong pumunta sa Korea. At nakita ko po ang sekreto ng mga Koreano, yung pong church ni Paul Yonggi-cho ay the biggest church in the world. Pinakamalaking church sa buong mundo po yung iglesia po ni Paul Yonggi-cho. At nakita ko po doon, one time napanood ko po yung kanilang video, nakita ko po na nagpatawag ng meeting si Paul Yonggi-cho sa kanyang 250 elders. Could you imagine, ang haba ng lamisang yun, medyo huling dumating si Paul Yonggi-cho,
Yun yung kanyang 250 elders, nakatayo lang hong ganyan. Hanggat hindi yung sinasabi ni Paul Yonggi umupo, hindi umuupo. So, in respect to Paul Yonggi, nang dumating ho si Paul Yonggi, umupo ho si Paul Yonggi, hindi pa rin sila umupo, nakatayo pa rin silang lahat. At nang dumating ho si Paul Yonggi, lahat ho ay nagbow ng ulo. Okay? Pagkatapos, nung sabi ho ni Paul Yonggi, you may sit down, saka palang umupo. Dito po makikita po natin ang tatlong bagay. Honoring your pastor. How Korean church honor their leader, respect and obey their leader. Kaya naman po sila binibless ng Panginoon. Ang lago ng kanilang iglesia. Sila ho naging pinakamalaking iglesia sa buong mundo. Bakit po? Ano po ang sekreto nila? Ina-appreciate ho nila, nire-respeto ho nila, nagpapasakop po sila, sinusunod ho nila, at iginagalang nila ang itinalaga ng Diyos na tagapanguna. At ito po ay ang pastor. Kaya mga magulang kapatid, kung gusto po natin both, pastor ka ba? Dapat pinili ka ng Diyos. Dapat nakahanda ka sa suffering, hindi lang sa offering. Maging sa affliction, lahat ng trials and persecution, kasama yan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ang bahagi mo, pakainin mo ng salita ng Diyos, mahalin mo, paglingkuran mo ang lahat ng mga miyembro na itinalaga sa iyo ng Panginoon. At kayo naman ng mga member na nakikinig, huwag kayong magsalita ng anumang laban sa inyong pastor. Pangalawa, suportahan nyo sa lahat ng aspeto. Kung anong kaya nyong gawin, suportahan nyo ang inyong pastor. At ang pangatlo, maging armor bearer kayo sa inyong pastor. Protektahan po natin ang lingkod ng Diyos na itinalaga sa iglesia. Purihin po ang Panginoon. Muli, binabati ko ang lahat ng pastor. October ngayon, Appreciation Month sa lahat ng pastor. Pastors, congratulations! Mga general, tandaan mo, nag-iintay ang gantimpala sa langit. Dahil pinili ka ng Diyos, anuman ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya yan. To God be the glory. God bless you. Mabuhay po kayong lahat.